So, good morning everyone. Let's talk about naman sa entrepreneurship. So, sa kabanata 1, nandito ang mga batayang konsepto ng entrepreneurship. So, ang pagnenegosyo at komersyo sa Pilipinas ay patuloy na umuunlad at nagbibigay ng kabuhayan sa mga mamamayan. Sa kabanata dito ay may papaliwanag ang mga batayang konsepto ng pagnenegosyo at mga nagnenegosyo. So, sa aralin naman natin, nandito ang pagkakahulugan at kahalagahan ng entrepreneurship at ng entrepreneur. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng entrepreneurship? Sino makapagbibigay ng kanyang ideya about sa entrepreneurship? Entrepreneurship. Entrepreneurship, ito yung pag-business na kung saan ang isang tao na nag-involve dito ay kumikita siya sa mga sarili niya. Okay, tama. So, ano naman ang tawag sa mga taong nakikibahagi ng entrepreneurship or nakikipag-kalakalan? Tama. Sila ay mga entrepreneur. So, ang entrepreneurship, pwedeng makibasa ang abilis. Ang entrepreneurship ay isang paraan ng pangangalaman o pagnenegosyo ng mga sariling gawang produkto o di naman kaya ay mga angkat o mga kalakal na maaaring ibenta ng sinihan o karamihan. Mga gawain ito ang kumita at nagtagumpay sa pangangalaman, gayon din ang pagbibigay ng servisyo o paglilingkod sa kapwa sa isang pamilya. So, sa simpleng salita, ang entrepreneurship ay tumutukoy sa paggawa at pagpapalago ng negosyo na kung saan ang mga nagnenegosyo ay kumikita ng pera rito. Next is, ano naman ang entrepreneur? Rex, pwede pakibasa. Entrepreneur ay isang individual na nagsasabisip ng mga oportunidad na pagkakakitaan at panundag makipagsapalaran sa pangangalakal dahil siya ay nagnanais at naghahangad lamang sa tagumpay, paglingkod, kumita at umaglad ang pamunuan. So, ano nga ba yung mga dapat na meron ang isang entrepreneur? Siyempre, dapat meron silang determinasyon, kaalaman sa negosyo, tapos yung marketing skills nila, at para magkaroon sila ng maganda at maayos na negosyo. Next, merong mga kahalagaan ang entrepreneurship. Sa una is hanap buhay at trabaho. Sa ating, ay karagdagan lang pala sa entrepreneur and sa mga entrepreneur. Sino ang mga kilalang entrepreneur sa mundo? Vincent. So, example dito si Mark Zuckerberg, yung gumawa ng ating Facebook. Sino naman sa Google? Sino gumawa? Ay, baba. So, next, sa ating bansa, sinong kilala nung entrepreneur? Sikat. Maria Reza. Rosmar. Kapuchi. Josh Mojica. Oscar Nagayaku. Josh Mojica. Si Maria Reza yung founder ng Raptor. Ay, dahil bakit sikat Gagi, di siya doon. Guys, kilala sa ating bansa is si Tony Tan, kung saan siya yung may hawak sa Jollibee Food Corporation, yung mga pinagkakainan natin, yung Jollibee, Kasal, at next si Henry C. Kilala niyo ba si Henry C? Yes! Yung sa
about supermarket. Oh, yes. So, next is sa kalagayan ng entrepreneurship. So, dito sa entrepreneurship, una ay ang hanap buhay at trabaho. So, ang mga entrepreneur ay makapagbibigay ng mga bagong hanap buhay. Next is, sila rin ay nakapagpapakilala ng mga bagong produkto sa pamilihan. Pangatlo is makapaghamali ng bagong teknolohiya, industriya at produkto sa pamilihan. Pang-apat, makapag-discover ng mga mapabagong paraan ng paghusay ng mga kasanayan. At pang-lima ay ang produksyon. Tulad sa mga paggawa at puhunan upang makalikha ng mga produkto at serbisyo sa kailangan ng teknolohiya natin. So, meron tayong mga katangian ng isang magiging entrepreneur. Ang pagiging responsable. So, dito, syempre, bilang isang entrepreneur, dapat lagi tayong handa na gampanan yung mga kailangan gawin natin para makapagpalambo tayo ng negosyo. Pangalawa is handa humarap sa mga pakikipagsapalaran sa pagnenegosyo. Ito naman is, dapat tayong laging nakahanda sa mga plano, sa mga strategy natin kung paano pa natin makapalago ang ating negosyo. Sa pangatlo is, buo ang tiwala sa sarili na magtatagumpay sa pinasok na negosyo. Sa susunod is, Magdirang sa akin. So, good morning. My name is Edwina Jacob. Tapos, and I am the next one. So, pang-apat, may mas pagkakalayan na talento sa pagpapatakbo ng negosyo. Katulad na lamang sa pagbuo ng structure. Kailangan ng pundasyon upang mas maging matibay ito. So, ang mas pagkakalayan at talento ang magiging pagsisilbing pundasyon. Mahalaga ang pagkakaroon ng wastong kaalaman at talento sa pagpapatakbo ng negosyo dahil ito ay magsisilbing pundasyon ng tagumpay ng isang negosyo. Next, may pagpapahalaga sa tagumpay kaysa kumita ng malaki. So, sinasabi ng iba na mas mahalaga ang tagumpay kaysa sa halaga ng kinita sa negosyo dahil ang tagumpay ay hindi lamang nasukat sa halaga ng pera ng kinita, kundi ito ay kasiyahan na makita na ang iyong produkto ay tinatangkiling ng karamihan at may malaking impluwensya sa komunidad. 3. Malayang nakapagpapasa ayon sa mga sapalaran pagsubok ng pagkakalaki. So, dahil sa mundo ng negosyo, maraming desisyon at pagsubok ang kailangan harapin at pagdaanan. So, sa pamamagitan ng pagiging malayang makapagpapasya, ang isang entrepreneur ay may kakayahan na magpasya at kumilos ayon sa kanyang kaalaman at kasanayan. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kakayahan na umangkop sa mga pagbabago at krisis sa
Dati, structure to ng ano, binibenta yung mga halaman. Pero dahil sa kanilang palikhain ng paparaan, ginawa ito isang part kung saan mas dumami ang mga naging mas tumangkilik sa kanilang negosyo. Mga payo sa pagbili ng mga palinda. May mga lugar kung saan may iba't ibang klase at uri ng mga produkto na maaaring itinda, ipagbili at kumita. Kabilang narito ang Divisoria, Baclaran, Quiapo at malalaking pamilihan o paligid. Katulad na dito yung yung may mga tindahan or kaya talipapa. Saan nila binibili ang kanilang mga paninda? Malamang sa palengke or di naman kaya sa may Talavera. So, hindi lang isahan ang kanilang binibili kundi maramihan at dinadagdagan pa nila dito ng presyo upang sa ganun ay kumita sila. So once again, good morning. So I am Dexter Sanjurgi Pasua, and I'm speaking the report. So, ang report ay mga dapat isaalang-alang sa pamimili ng mga paninda. One is maganda na capital o puhunan. So, kapag create ng isang business, kailangan talaga natin ng kailangan natin ng puhunan. Hindi naman tayo makakapag-create ng isang business if wala tayong pera. Kasi umiikot sa isang business ang pera. Number 2, bumili ng maramihan o bultuhan. Mas nakakatipid sa ganitong paraan at maaari rin makakini ng business kapag maramihan ang binibili produkto sa malalaking pamilihan. So kapag daw tayo bibili ng mga produkto natin ibebenta, dapat mga maramihan o bultuhan. Kasi dito nakakatipid tayo kasi may mga company na nagbibigay ng discount kapag maramihan yung mga binibili natin. Like for example, kung yung business mo is tindahan or sari-sari store. Kapag binibili ka naman yung mga, like for example, yung mga kape, gano'n, kung mapapansin nyo may mga plus 1 yung mga kape na binibigay nila kapag maramihan yung mga binibili natin. Number 3, gumawa ng inventory ng mga produktong mabilis ibenta, hindi gaano mabenta, upang madaling malaman ang mga dapat mong bilhin at mabilis din makakabili sa pamilihan. So, sabi dito na dapat kapag bibili tayo ng ating paninda is dapat naka-document or nakalista na para alam na natin kung ano yung dapat ating bilhin. Ilista na natin yung mga mabentang produkto bago tayo pumunta doon sa pamilihan para mabilis tayo bumili. Hindi yung ikot pa tayo ng ikot doon sa pamilihan para maghanap ng ibebenta natin. Dapat yung nakalista na sa mga listahan yung mga bibili natin para alam na natin kung saan ito pumuntahan. Next is ilat-isip o tingnan mabuti ang mga produkto o kalakal upang maiwasan ang sira at epektibong produkto. So, lahat naman tayo kapag bumibili tayo ng mga isang produkto is iniilagay muna natin ito para hindi tayo malugi, diba? So, kapag tayo ay businessman or mga nagtitinda galon, kung maramihan yung ibebenta natin is dapat kapag bumili tayo is ilat-isip natin yung mga product na ating bibili. Like for example, kung mga plasticware yung bibili natin, mga batya, iba, tapo, gano'n is dapat ilat-isip natin yung quality ba yung mga bibili natin, kung may bukas ba ito, kung may crack, or kung gano'n. Next is para sa mga pagkain, tignan muna ang shelf life o expiration date ng produkto bago ito bilhin. So kapag food naman yung mga ibinibenta natin, or kapag bibili tayo ng mga food para sa paninda natin is check natin yung mga shelf life niya o expiration date niya kasi kapag binili natin ito tapos hindi nabenta agad, siyempre ma-expire ito. Tapos kapag nabili naman ng mga customer natin, tapos nakain nila, di ba? Magkakasalit nila. So yung customer is tawag doon para magreklamo doon sa business mo. Hindi ka lang malulugi, kundi masisira din yung business mo. Next is siguraduhin ang kalidad at ibay ng produkto. So kapag tayo doon ay nagtitinda ng mga produkto, is dapat quality yung mga tinitinda natin para balik-balikan. Siyempre kapag quality kasi yung
mga paninda natin is para babalik-balikan ng mga customer.